So hello guys, ayan, ito po muli si Broker Nulin, ayan, so magsa-start ulit ako ng aking ah, YouTube, siguro ano naman po ang aking itatakil, yung aking paglo-low carb. So yan, so before anything else, ayan, magpapakilala po muna ako. Ayan, so nag-start po ako ng nakapasa sa broker, real estate broker po, ay nung 2016. That was siguro February 28 ang exam namin, and ayan, sinerte naman na nakapasa po ako. So yun, nitong ano lang po, nitong kaya po ako nag low carb ay dahil tumaas po yung aking blood sugar. So nung pumunta dito yung ninang ko and yung kaibigan niya, yun, meron silang pang test, nag 249 po ako. So yun, doon ko na nag-decide na iwan na talaga yung rice. Iwanan na talaga yung rice. So yun, so nung una hindi ako naniniwala dun sa, alam mo, yung apple cider, and yung sa umaga yun yung routine ko po, maligam-gam na tubig na may asin at apple cider. So nung una hindi ako naniniwala kasi sabi ko naman bakit kailangan pa yan, ganyan. Pero totoo po pala na ang apple cider ay nagtatanggal po ng ating gutom. So ayan, so nakakagawian ko na po, sa ngayon parang mga 2.5 months na akong naglo-low carb. So nung last siguro mga 1.5 month ay nagpa-test ako ng aking blood sugar, naging 126 na lang po yung aking pero gusto ko po ulit magpa-check up para makita natin yung result ko na talaga yung, since nag-stop na ako ng rice. So yan, so siguro pansinin nyo po, medyo payat po yung aking, kasi una po kasi yung asawa ko yung nag-low carb. So napansin ko din na talagang mangangayayat ka, yung makikita mo na parang bumabagsak yung mukha mo, ganyan. Pero sa ngayon naka-recover din, at saka yung friend ko din na broker din, halos ganun din yung nun na parang alam mo yun, na yung mukha mo na akala mo may sakit, pero hindi naman, it's normal. So yan, balik tayo doon sa start ng aking yung paglo-low carb ko. So nung time na yon, yan, ang routine ko po ay lang po, itlog una muna sa umaga. Pagkagising ay yun nga, yung apple cider at asin sa maligam na tubig. So sa ngayon kasi sobrang init, kapag inom mo talaga nagpapawisan ka kaagad, kaya medyo po tayo din, sobrang init dito. So yun, so pagkatapos noon, siguro mga 11 or 10, kakain na po ako, magko-coffee ako niya ng black po, ang lagi pong nilalagay, wala pong asukal, asin lang po ang nilalagay ko sa aking coffee. So black coffee po yon na may asin lang. So bahala na po kayo magtansya kung ilang po yon. Tapos minsan mayroon po akong 2 itlog na yan po yung aking parang almusal, parang brunch. So yun, so kapag nakakain ako po nun, ay hindi na po ako nagugutom. Yun na po yung pinaka lang dun na basta naka apple cider po kayo at lesser yung carbo nyo, kasi ito po yung nangyayari, the more na marami kayong carbs na kinakain or nai-intake rather, ay the more po na gugutumin kayo. Kasi nasubukan namin yan ng asawa ko, na kapag may natitake kaming matamis or yung mga cheating, alam mo yun, so pagdating ng umaga niyan, talagang maramdam mo yung nagugutom ka, ganyan. So ang ginagawa namin yan, syempre balik ka kaagad, kasi baka mamaya ka na dyan, madaba ka na, hindi ka na makabalik sa paglo-low carb. So ano ba yung mga pagkain? Ayan, although
sa ngayon po talagang simula no, no rice talaga. So no rice, no pasta. So, minsan meron akong meron kaming ano yung tinapay na ano yun, pero dapat wala po talaga. Yan. Yan yung sinasabi nilang cheating na tinatawag, pero madalang po yun. Kumbaga yung ano lang, high fiber na ano, yung wet ano na wheat bread. So yun lang po yung aking kinakain minsan na madalang lang. At ganun din po yung so puro ano lang po kami, karne, gulay, yan, lettuce, yan, pipino po. Ang pinaka the best po na gawing kanin ay pipino. Ayan, kung mayroon kayong pipino sa bahay nyo, masarap po ang pipino, matamis. At isa pa po dyan, ayun, medyo marami na po avocado ngayon. So, makikita nyo po na pag ang avocado po kahit half lang, talagang solve na solve kayo kapag ka nakakain kayo ng avocado. So, yun po yung mga pagkain na dapat natin kainin. Kasi yung mga, alam po yung pagkain na root crops, kamote, yung nasa lupa, kamote, ano pa ba, yung mga gabi na yan, kamuting kahoy, marami pa po yan, yung mga root crops. So, ubi, yan, mga ano po yan, mga yan, patatas, yan, mga mataas po ang carbohydrates yan, ayan. So, yan, isa pa po yung, ano, yung noodles, grabe po yan ang noodles. So, yun, iwas-iwasan nyo po yan, kaya, pansinin niyo po yung mga mahilig kumain sa mga ganyan, grabe yung mga katawan nila, as in talagang lobo, dahil ang noodles ay matagal po yung matunaw sa ating katawan. So ayan, tapos yung kanin po, matindi po yan, kasi karaniwan kasi ang nangyayari, sasabihin ng ano nyo ito, real talk to, na huwag kang kumain ng karne, huwag kang kumain ng taba. Sa paglulukar po, yun ang kailangan natin. So, basta po, sa una po, syempre, actually po, hindi naman mahirap talaga mag-low carb. Siguro yung iba lang talaga na hindi sila, or natatakot sila, kasi hindi po nila pinag-aaralan kung paano. Kasi minsan, alam nyo po, bigla po kayong manghina, as in talagang hinang-hina kayo. Naranasan ko po yan, na dati hindi ako naniniwala dyan sa cream of tartar, pero nung tinay ko po yon, ay grabe, maya maya lang lumakas na po yung aking katawan, or bigla akong na-energize, kasi yan yung ano, yung cream of tartar po, nabibili po siya sa mga supermarkets, ano po yan, sa may mga malapit sa mga paminta, ganyan, nandun yan, makikita mo. Isa po yan sa mga panghalo yan sa cake or something. Basta ganun po. So yun po. So since nauna yung asawa ko, at saka medyo malalim na talaga yung pag-aaral niya din. Yung asawa ko po hindi yung yung nag-enroll sa kanilang kasi isa po sa sinusubaybayan namin ay si Doktora Rohotan. Si Josephine Rohotan. So yan, isa po yan sa sinusubaybay natin, at saka ganun din si Dr. Irish, Canada based po siya. So yun, so ayan po, ang ganda po talaga ng so dito po sa pag-low carb, ayan, matatanggal po yung inyong GERD, yung alam niyo po yung lagi kayo nagugutom, kasi pag mataas po ang ating, tandaan niyo lang po, pag mataas yung ating carbohydrates sa katawan, lagi po tayo nagugutom. As in, minsan ang gutom mo na parang, alam mo yun, yung parang yung parang mawalan ka ng at saka manghihina ka po talaga kung hindi mo alam kung paano gamutin yung ating yung na yan, gutom. So yun po, sa umaga po, start po kayo, kahit na siguro 2/3 ng kutsara lang, na maliit na kutsarita ng apple cider, lagyan ng asin na sa isang baso. Yung asin po, tansya-tansya lang din, hindi masyadong maalat. So ayan po, siguro ito yung part 1 ng aking explanation dito sa low carb. Sa ngayon po kami ay
ayan, 2.5 month na ako, and ayan, nakita niyo po, grabe ang medyo nagbabawas na po yung aking, ay parang nangangayayat ko, parang gano'n. Parang malnourished ka. Pero alam niyo po, dito po, mararamdaman niyo po na mawawala po yung sakit-sakit niyo. Ayan, so, ayan guys, so, siguro i-explain ko sa inyo yung iba pang mga yung tamang paglo-low carb. Kasi alam niyo po, sa totoo lang, kailangan na po through experience, kasi mahirap kasi yung mag-explain ka na hindi mo naman naranasan. So, ayan, marami pong mararamdaman kayo pag hindi tama yung inyong paglo-low carb. So yun guys, so I hope may nakuha kayong technique kung paano umpisahan ang paglo-low carb. So basta guys, huwag kayong, ayan, yung sinasabi ko sa iyo, yung matatamis na yan, fruits, bawal din po yan. Yung mga matatamis na fruits, mangga, basta po lahat ng matatamis. Ang ano lang po dyan, avocado, ano ba yung ang tawag nila doon, star apple bang tawag nila doon, ayan, pipino. So sa saging naman po, dapat hindi ganun kadalas, at saka hindi hinog, kasi pag hinog po, mataas po yung sugar niyan. So yan po, subaybayan niyo po ako palagi, at abangan niyo po ang aking next video regarding dyan sa pag-low carb. So sa umaga po, ayan, 2 itlog, pwede na yan. Solve kayo po basta nilagaw. Ako po, nag-i-enjoy po ako kumakain ako ng itlog. Dalawang itlog sa together with coffee. Ayan, solve lang po ako niyan. Hapon na po. Pwede. Makasurvive lang po ako niyan. So yun lamang po. Ito po muli si Bro Cornolin. Ayan. So, bukas-bukasan po natin yung mga pagkain matatamis. Ayan, ice cream, cake. Yan lang po. Muli po. Ayan. Abangan nyo po ang aking susunod na video. Maraming po salamat. Bye-bye.